Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. And then I'm Henry Lumbres, and then my wife, Bernadette. Right? Kami po sa IMG, magto 2 years na po as a financial educator and coach, and then entrepreneur and investor. Okay? And then nag-start kami August 2018. Right? Yan. And then ang wife ko, registered nurse, and then ako po ay civil engineer, and then naging former purchasing head din po, and then quality control and inspector sa civil, structural, and architectural. Okay? Naging last project po namin ay dito sa PNG's, Procter & Gamble sa Laguna. And then ang wife ko, naka-assign dito sa Calamba, City Health, yan, sa Paanakan. Okay? Pero ako pa lang po yung full-time. And then ang wife ko, yun, nag-work pa rin. Yan. And then, naging senior marketing director kami last year, yan, June. Okay, 2019. Then, paano ba namin nakilala si IMG? Okay? Yung time na kami ay bago po kasal pa lang ng misis ko, and then may anak kaming 6 months, okay? And then, umuwi yung ninang namin from Canada. Sabi niya, punta kayo sa bahay, may share ako sa inyo yung book. Yan, yung The Secret to Saving and Building a Future. Ayan. And then, sabi niya mag-attend lang kami ng seminar, and then doon sa book na yan, doon magagali yung topic. Okay? And then ayun, hindi ko alam na mayroon palang kasamang business. Okay? Then nag-attend kami sa Makati. Then yun, agad-agad pinamember ko yung misis ko kasi nakita ko yung platform na ginagawa ni IMG. Kasi kami nabago yung mindset namin dito, binabago yung mindset. Kasi kami, product kami, inaamin namin kami dalawa ay spender. Okay? Madaling gumastos, pero yung perang dumadating is hindi mo alam kung saan mo na napupunta. Okay? Tsaka, nung umatin kami, ang dami naming realization, nagsisave kami, pero hindi pala dapat nagsisave lang. Kaya kailangan i-invest mo siya o mapalago, pero hindi namin alam kung saan kami dapat mag-invest kasi wala kaming idea. Okay, yun. And then nalaman namin dito yung tinuturo dito yung pagbuo ng solid financial foundation. Doon ko nakita yung kagandahan na ginagawa ni IMG. Okay? And then yun. Papasalamat ako sa IMG kasi ngayon, naging full-time na ako dito ngayon sa IMG na tumulong sa mga taong nangangailangan ng turuan natin ng financial literacy or financial education. Kasi once na matulungan mo sila, mabago mo yung buhay nila, matransform mo sila from spender to saver. Napakalaking bagay na yun. And then, syempre, maturo mo siya mag-save. Maging habit niya mag-save. Matutuklasan niya, and then sa sarili niya mag-i-invest yan, and then maging investor. And then, baka pwede din siya maging entrepreneur sa ginagawa din natin. Yan, okay? Yan po yung background namin ng asawa ko. Yan, who we are, yan, IMG stands for International Marketing Group. Yung main office yan, yung pinuntahan po namin office yan sa may Makati. Sa 9th floor, Kingscourt Building 1, sa Chino Roses Avenue, Makati. Yan. We are one of the biggest and fastest growing financial service company in the Philippines. Assist people who want to have themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. Diba? And then we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Right? Hindi lang sa Makati may office, mayroon sa Cebu, sa Davao, yan, sa CDO, and then international po to, sa Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, and Europe. And then, yan po yung mga branches ng IMG. Okay? Siyempre, mission ng IMG, okay? To help every family achieve financial freedom. Okay, di ba? Lahat naman tayo gustong makuha yung financially free. Okay? Siyempre, dapat wala mo pag-iwanan. Di ba? Then ito yung nakita ko, di ba? Changing people from spender to saver. Yan. Kaya sabi ko, hindi tayo maliligaw ng landas kasi tinuturo nila dito paano mag-iipon, okay? Paano hindi gumastos. Kasi nakikita ko na yung community na to, kung mapapasama ka sa mga nagsisave, siyempre mahahawa ka, di ba? Pero kung nasamahan mo yung mga gastador, gimmick, wala kang maiipon yan kasi labas ang pera mo yan, and then baka magkautang-utang ka pa. Okay? And then our belief, many people today are financially struggle due to lack of financial education. Okay?
Everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Okay? Dito, nakita ko wala silang pinipili. Okay? Pantay-pantay lahat. Edukado man, hindi nakapagtapos, mahirap, mayaman. Basta gusto niyang matuto, okay? Mabigay namin yung right information to become wealthy. Yan, gagawin namin. Yan yung mission ng IMG. O bilang isang campaigner. Okay, di ba? Yan, okay? Ito yung aming goal. Magkaroon kami ng 30 million financially educated families by year 2030. Okay? Di ba? Pag nangangampanya kami, nangangampanya, di ba? Pinipili natin kung sino mananalo mayor, yung kapitan. Dito, financial literacy kinakampay natin. Okay? Para makita nila ano ba kalaga, dapat ba matutunan yung financial education na yan, lalo na sa mga Pilipino. Okay? Diba? Ito yung campaign natin. Okay? And then, nakakampanya natin ay 1,869,565. Okay? Hindi lang, siyempre, hindi lang ako yung nangangampanya niyan. Okay? May mga kasama tayo. Diba? Yan. Ito yung mga, pag umaattend kami ng Leaders Call, yan, yung mga sa Philippines, yan yung mga lugar na sama namin sa Leaders Call and then international. Yan yung makikita yung kung gaano kalaki yung IMG. Okay? And then, ito yung video. Panoorin niyo po. Sa IMG, kami ang nagabalhin sa mga tao, halin sa pagkagastador, padulong sa nagasupot. Sa IMG, kami mutabang kaninyo na mahimong mauswagon ug malambuon ang inyong kaugmaon. Sa IMG, igatabangan naman ang kadaysal ng mga pamilya ng pagmasenso, lalong-lalo na sa pinansyal aspeto. In IMG, among isiguro na walay nahabilin nga pamilya. Din sa IMG, pwede maginunod ang atong mga ambisyon o hinihinyak. Sa IMG, nagtutubod kami na mayong limitasyon sa mga kayatang makamtan. Sa IMG, Pinangungunahan namin ang pagkabayan ng futuro sa buong mundo tungo sa kalayaang pangpinansyal. We believe that financial education is not just for the wealthy, but for everyone. IMG, ang sikreto sa pagsalbar asin pagpunta ng sa imong futuro. Boy Abunda, ako'y bahagi po ng 10 million Filipinos financially educated by the year 2025. Okay, ang topic po natin ngayon, the secret to saving and building your future. Yan, taking control of your money. Kaya ang tanong, kontrolado mo ba yung pera na dumadating sa'yo o ikaw lang nakokontrol yan? Okay, kung ikaw yung nakokontrol yan, baka may problema. Okay? Baka yung ATM mo nakasangla or may mga utang. Okay? Sino ba dito ang walang utang? Di ba? Parang pag walang utang, parang hindi ka Pilipino, di ba? Okay? Kaya kailangan control natin yan and then manage natin. Okay? Ito yung tuturo natin. Okay? Yung reality number 1. And when it comes to securing, saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. And then kahit po mga professional, teachers, engineers, and doctors fail pa rin po. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to pay. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Okay? Nakikita namin dito, ano naging problema? Kasi silang lahat parang nag-fail. Di ba? Kasi wala namang taong nagplano pagdating ng retirement nila, fail sila, di ba? Okay? Pero nakikita namin problema dito ay they lack financial education. Kaya kailangan, yan, masolusyonan natin yan sa pamamagitan ng pag-campaign natin ng financial literacy. Okay? The reality number 2, yan, many people believe that financial education is only for the wealthy. Yan. Dati, nung binata ko, hindi ko man iniisip pa yung mga financial literacy, real estate, investment, mutual funds, stock market, yan, healthcare, yan, mga ganyan. And then, walang nagtuturo.
Okay? Kahit nasa school or nasa sa kumpanya, okay? Walang nagturo niyan. Kaya nung nakita namin si IMG, yung platform niya, yan, nag-execute agad kami. Kasi nakita ko yung kagandahan ng ginagawa ni IMG. Kala ko dati pang mayaman lang. Okay? And then the many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Ito pa, isa sa mga nakikita ko sa mga Pilipino na pag nagkaroon ng financial problem, ang solusyon, sino kayang pwedeng utangan? Okay? Or kanino kaya ako pwedeng pangutang? Diba? Then reality number 3, many overseas Filipino workers work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. Okay? Bakit? Ba't kaya nangyayari to? Okay? Pero dapat iniisip din natin, mahalagang nakapag-abroad, pero dapat habang kumikita ka, diba? Habang malakas ka dyan, okay? Dapat pinaghahandaan mo yung retirement mo. Okay? Kasi minsan ang nangyayari, may isang pamilya na hirap bago umalis ng bansa, then nung nasa abroad na, nabibili na yung mga gusto niya, okay? Then yung mga naiwan sa Philippines, nabibigay din yung mga luho or yung kailangan nila, di ba? Pero nung bumalik siya sa Pilipinas, back to poverty. Okay? Kasi hindi nila napaghandaan and then mali yung pagmamanage ng yung mali yung concept na ginagawa nila. Okay? Kaya dapat may turo natin ano yung dapat na gagawin natin. Okay? Kaya napaka-importante talaga ng financial education. Okay? Is a must. Okay? Okay, the 4 basic financial concept, number 1, and the X-curve concept. The X-curve concept, ito po yung linya pataas at may linyang pababa. Okay, linyang pataas is money line, at saka yung linya pababa is responsibility line. Okay, siyempre, by default, pag tumaas yung money line mo, magkaroon ka ng big savings, bababa yung responsibility mo, or mawawala. Pero, nung tayo younger, okay, nagwo-work tayo para sa money, di ba? Yung iba sa atin, walang savings pa, or yung iba may savings, okay? Kasi once na wala kang savings, syempre mataas responsibility mo. Okay? Ano ba yung mga responsibility? Okay, basic, food, shelter, clothes, may pinapaaral ka, or may binabayaran kang bahay, mortgage, di ba? And then, ang less secure ka pa dito kasi nga, ang nangyayari, sa active income ka, kumukuha ng sa mga needs na to. Okay? And syempre, kailangan matutunan natin, pagdating natin ng older, matutunan natin magtrabaho yung pera. Okay? Kasi yung money, nakita ko din sa extra, dapat hindi ikaw habang buhay nagwo-work ka. Okay? Kailangan matutunan mo siya paano gumagalaw yung pera o paano magtatrabaho yan. Kasi yung pera 24/7, hindi napapagod yan. Okay? Tayo, may hangganan. Di ba? Kaya kailangan hindi forever mag-work tayo. Yan. Kaya matutunan natin ano ba yung concept na para matutunan natin tong magtrabaho yung money sa atin. Okay? Kasi sa buhay, may dalawang question. What if mawala mo aga? Diba? For example, mawala ng maaga yung breadwinner or yung money machine. Okay? Paano yung pamilyang may iwanan? Okay? For example, may 20,000 natatanggap every month yung pamilyang umaasa sa iyo. But if may mangyari sa iyo, di ba? Kaya kailangan meron kang insurance or life protection or may instant money na ma-receive yung pamilya. Kaya hindi problema na puro utang pa yung naiwan. Okay? Then what if humaba ang buhay? Okay? Swerte, blessing yan kasi humaba ang buhay mo. Pero ang tanong, meron ka bang investment in long-term healthcare? Okay? Bakit magkahiwalay yung investment in long-term healthcare? Kasi kung, for example, nag-retire ka, meron kang 2 million pesos, okay? Doon sa retirement mo, nagkasakit ka, okay? And then, yung 2 million doon lang napunta sa sakit mo, and then gumaling ka, okay? Paano naman yung basic needs mo? Okay? Di ba yung kakain ka pa, may check-up ka pa, di ba? Kaya yun, doon lang, paano yun, di ba? Kaya kailangan meron kang investment in long-term healthcare. Okay? Dito sa dalawang scenario na to, ang tanong, handa ka na ba? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord or habang buhay natin. Okay?
Isang click lang yan. Kailangan handa tayo sa dalawang question na to. Okay? Next, ito. Sabi ng iba, bakit ko paghahandaan yung senior citizen ko, di ba? Meron namang gobyerno. Okay? Umasa, ayun, pinaasa, di ba? Kasi ito, makikita nyo naman yung SSS, GSIS, alam naman natin na kulang yan or may limitation. Pati yung PhilHealth, okay? Hindi mo na-cover lahat yan. At saka, balitang mawawala na yung PhilHealth, paano yung mga kinikontribute natin. Okay? Kaya kailangan, sabi nga dito, the government programs are great, but we need to look into other means that can grow our money for our financial future. Okay? Next is the rule of 72. Kanina sa X-curve, nakita natin paano magtrabaho yung money. Ito yon. The rule of 72, understand how money works. Paano gumagalaw yung pera. Okay? Na-discover ni Albert Einstein, rule of 72, constant, 72 divide interest rate. Okay? Equals number of years for your money to double. Okay? Sino ditong may bank account? Okay? Yan. Kung may bank account ka, yan. Kung for example may 100,000 ka sa bank account, magkano binibigay ni bank? Per annual, okay? Sabihin natin 1% para hindi mahirap yung computation. 72 divide 1 equals 72 years. Meaning, yung 100,000 ko pala para maging doble after 72 years. Okay? Ang tanong, ilang 72 years meron ka? Okay? For example, kung ako pala 30 years old, yung 100,000 ko para maging 200,000, 102 years old po ako. Okay? Pag dyan nakalagay yung pera mo sa bangko. Okay? Dapat, hindi man ako against sa bangko, kaya kailangan, ang nilalagay lang natin dito ay yung emergency fund or kung may business ka, pang revolving. Hindi ka pwede maglagay dito ng pang matagalan or yung pang long term or pang retirement mo. Lugi ka dyan. Okay? Talong-talo ka dyan. Okay? Yan, may sample kami yung 4%. Okay? Kung dito nakalagay yung pera mo, 72 divide 4 equals 18. Di ba? Yung 29 years old na 100,000, 4%, okay? 29 years old siya, plus 18, naging 47, naging 200,000 yung pera niya. And then, nung 65 siya, 400,000. Okay, doon sa kabila, 12%, yan, 72 divide 12, equals 6. Diba? Every 6 years, nagdodoble. Mabilis yung pagdoble ng money niya. Kasi nga, nasa 12%. Kaya kailangan hanapin natin, ano ba yung 12% na legit na pwede nating pag-investan. Okay, kasi nga, ito yung mga people who understand how money works, yan, they let money work for you. Okay? Ang tanong, saan naka-invest yung pera mo? Diba? O saan nakalagay? 4% o 12%? Okay? Baka nasa bangko lang yan. Okay? And then, hindi mo namamalayan na mas mataas pa pala yung inflation kaysa savings mo sa bangko, yung interest niyan. Okay? Ito yung, kung malalaman ng mga ibang Pilipino to na meron palang hindi lang sa bangko dapat maglagay, edi pagdating ng 65 kung 29 siya, yan, magandang pang-retire yan, 6.4 million. Kaysa nasa bangko, wala ka na, di ba? Hindi mo pa rin nakuha yung 6.4 million kasi nga 72 years bago magdoble in 1%. Kaya ang tanong, gusto mo ba mag-invest sa 12% o 4% o sa bank? Okay? Yan, kaya kailangan matutunan mo paano magtrabaho yung money. Okay, ito yon. Yan, build long-term investment. Okay? Kung ikaw pala yung depositor, yan, may savings account ka, di ba si bank pinapautang yan, okay? And then re-invest din sa government securities, commercial papers, stocks and equities. Sila kikita ng 12%, pero ikaw, nung nag-deposit, 0.5% or 0.25%. Okay, napakaliit. Pero kung ikaw investor sa mutual fund, okay, naging shareholder ka, si mutual fund, doon din naka-invest, di ba? 12% sa government securities, commercial papers, stocks and equities. Pero yung balik sa investor, nasa 12%. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang laki ng interest kaysa na ikaw ay nag-deposit ka lang. Pero hindi ako muli against sa bangko, ha? Kasi nga, kung long-term ang paglalagyan mo, sa mutual fund ka. Okay? Pang-retirement, pang-college educational plan. Okay? Yan ang mga purpose. Kaya ka nag-i-invest. Okay? Sa bangko, pang-emergency fund, or kung may business ka, pang-revolving. Okay? Yan. The secret of the wealthy is now available to you. Mutual fund is ownership. Okay? Number of shares, and then long-term. Okay?
Alam naman natin itong mga company na to, ng mga big companies na yan, mga blue chip yan. Okay? Kaya kung gusto maging part niyan, mag-mutual fund ka or indirect investing. Okay? So, stock market. Yan. Would you like to be partner with these companies? Di ba? Siyempre kay Jollibee, kay San Miguel, kay Petron, di ba? Ayala, BDO, SM. Okay? Yan. Kasi nga po si mutual fund, kahit mga minimum wage earner, nakakapag-invest. Okay? Kasi kung makakaipon ka ng 33 pesos a day, di ba? In 1 month po yan, 1,000 yan. Okay? Kung lalagyan mo pala ng 12%, after sa 30 years mo siya kukunin, 3 million siya. Okay? Di ba? Mas malaki kaysa sa bangko. Kung gusto mo kuha yung first million mo, mag 5,000 ka monthly. Okay? Hanggang 10 years. Yan, makukuha mo yung first 1 million mo, 1.1. Okay? Kaya, sabihin nila, napakaliit na yan, di ba? Kayang-kaya ng mga pag-invest, di ba? At saka, hindi naman natin kailangan ng malaking halaga agad, di ba? Ang tanong, magkano na ba yung hawak mo ngayon? Okay? Kaya kailangan, kung gusto mo mag-start ngayon, yan, mag-start ka na para everyday tumatanda tayo and then lumilipas yung panahon, di ba? Kasi kung gaano lumipas yung panahon, sample, laging 50 ka na, maghahabol ka ng for retirement man. Kailangan mas malaki na yung dadagdag mo. Pero kung bata ka pa lang, kung 20 years old ka o 30 years old, yan, di ba? Makikita mo, diyan pa lang, hindi naman nasisinungan yung numbers, di ba? Kung 30 years old ka, pagdating mo ng 20 years, di ba? 50 ka na, makikita mo na, ito na yung makikita mo, kita mo in 12% sa mutual fund. Okay? Next is pay yourself first. Okay? Yan. Correct saving formula, yan. Income minus savings equals expenses. Pero ang nangyayari, sa iba, ang ginagawa, pagka-receive ng income, expenses agad. And then, yung matitira is savings. Mali yun. Okay, kailangan, kung meron kang 300 pesos na per day mong income, itabi mo ng 50 pesos para makapag-save ka. Okay? Para hindi yung matitira, saka ka mag-save. Mali yun. Okay? Wala kang masasave talaga. Okay? Pay yourself first, savings muna. Pero ito yung tinuturo namin, nasa Bible po yan, prosperity formula. Yung income mo, 100%, galing naman yan kay God lahat. Okay? Balik mo yung 10%, yung tithes or love offering. And then yung 20%, yun na rin yung pay yourself first mo. And then, yung matitira 70% expenses and lifestyle. Di ba? Live below your means. Okay? Kung anong meron, pagkasyahin mo. Di ba? Dati, simple, yung fresh grad ko. Okay? After nung makahanap ng work, di ba? Late pa ng sweldo mo, pero napapagkasya mo siya, di ba? May naiipon ka pa. Pero nung tumaas yung sweldo mo, tumaas din ang gastos mo, and then nagkautang-utang ka pa. Di ba? Nasa mindset lang yan. Okay? Paano mo ma-manage yung pera mo. Okay? Gamitin natin yung prosperity formula. Okay? Yan. Mabibless ka talaga and then makakaipon ka for sure. Okay? Yan. Number 4 is the solid financial foundation. Yan. Building blocks of strong financial foundation. Kasi kung bubuo ka ng building or ng bahay, kailangan may plano ka, may blueprint. Okay? Kailangan you build it from the ground up. Kaya hindi pwedeng bubong agad, hindi pwedeng bintana agad, di ba? Kailangan pundasyon muna. Okay? Kasi kung mabubuo mo na pundasyon yan, okay, matibay yung pundasyon, narito yung tamang sukat ng bakal, yung gagamitin ng semento, graba, okay, yung buhangin, okay, and then pataas, kahit anong dumating na bagyo, makakatayo pa yung bahay na tinatayo mo. Ganon din sa finances, kaya kailangan you build from the ground up. Okay? You should consider healthcare and protections as priority. Why? Even if you save a few hundred pesos a month, but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Okay? Merong healthcare na tinatawag, merong short-term and long-term. Kung empleyado ka, yan, benefit mo yan. Example, mga traditional HMO, MaxiCare, PhilCare, Telecare. Okay? Kung nasa abroad ka man, may covered ka rin ng mga healthcare mo dyan. Then tanong, pag uwi mo ng Pilipinas, covered ka rin ba? Okay? Siyempre,
Short term yun. And then, once na magkasakit ka, may magagamit ka. Okay? Pero yung mga nasa empleyado, di ba? Once na, ang challenge niya, once na mag-retire ka, mag-resign, wala na rin yung health card na benefit sa'yo. Kasi nga, benefit sa'yo ng employer mo yun. Kahit na 1 million or 500,000 coverage yan. Kaya ang tanong, after 60, covered ka pa ba niyan? Okay? Kung kailan ka sakitin, kung kailan ka matanda na, hindi ka covered ng health card na yun. Okay, sa long term, nako-covered niya beyond 60, and then nagiging savings once na hindi mo nagagamit yung health card na yun. Okay, yun ang kagandahan na may health card na long term. Okay? Hindi lang dapat umasa tayo sa short term kasi nga short term, di ba? Hindi pang matagalan yan, di ba? And next is protection. Di ba, minsan pag napapag-usapan yung life insurance sa pamilya, di ba, parang hindi magandang topic. Parang iisipin na, mamatay na ba ako? Bakit natin pinag-uusapan yan, di ba? Kasi yung protection, ito yung maling nangyayari. Bumili ng bagong sasakyan, okay? Naka-comprehensive pa, di ba? Naka-insured. Bumili ng bahay, naka-insured din. Pero yung nakasakay at saka nakatira sa bahay, ang tanong, naka-insured ba? Okay, sino ba dapat yung unang mong poprotektahan, di ba? Dapat yung mahal mo sa buhay. Sino ba yung pamilya mo? Yan dapat yung bigyan natin ng protection. Okay? Next is, kailangan mo manage mo yung utang. Okay? Dalawa lang naman yan di ba? Good debt and bad debt. Okay? Yung good debt, nangutang ka, para may pang business ka. Okay? Yung bad debt, nag-birthday, nag-pesta, pinangutang mo. Okay? And then, nag-outing, di ba? Pinangutang mo pa rin. Kaya nagtawag naging outing. Kung bubuo ka ng solid financial foundation, ito yung magiging anay. Okay? Pag ikaw nangutang. Okay? Ito yung sisira ng iyong binubuong solid financial foundation. Kaya kailangan, para walang anay, mag-create ka ng emergency fund. Okay? To build emergency fund, kung 20,000 yung monthly expenses nyo, times mo ng 3 or 6, kaya kailangan may baka 60,000 to 120,000 nasa bank. Okay? For example, nawalan ka ng job, okay? Makakahanap ka in 3 months ng bagong trabaho, makakabayad ka ng renta, makakakain ka, makakapagbigay ka pa sa pamilya mo. Okay? Kung wala kang emergency fund, okay? Mangungutang ka talaga. Okay? And then, alam naman natin na emergency na lagi na dyan. Okay? Isang kisap mata mo lang, posible meron ng emergency. Okay? Kaya kailangan handa tayo. Diba? And then saka tayo magpunta sa investment. Okay? Doon natin, kung mag-i-invest ka sa bahay, sa solid investment. Okay? Kasi once na inuna mo talaga yung bubong, investment agad. Okay? Kaya nga sabi nga dito, once na inuna mo yon, di ba? Baka mabenta mo yan or yung investment mo, may sangla mo rin yan. Kasi nga, once na may dumating emergency, yan, wala kang fund, mangungutang ka. Okay? Yan ang pagbuo ng solid financial foundation. You build from the ground up. Kaya nga, getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Okay? Yan. In the Philippines, a lot of sick people die, not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. Alam naman natin na may gamot, ayan, may hospital, may doktor, okay? Pero kung wala kang health fund para sa magiging sakit mo, okay? Baka mawala ng maaga yung magkakasakit, okay? And then kaya nga dito lang napupunta yung naipon natin, okay? Isang sakit lang can wipe out lahat yan. Okay? Kaya kailangan maging handa tayo. Kasi tayo, hindi naman tayo excuse diyan sa sakit, di ba? Ang tanong, once na magkasakit tayo, ano bang gusto natin? Mapunta sa charity or sa private hospital? Okay? Nasa sa atin po yan. Kaya kailangan paghandaan natin yan ngayon pa lang. Na healthy tayo, may kinikita. Kasi once na retired ka na and then matanda ka na kung kailan ka sakitin na saka ka kukuha, baka hindi ka na ma-approve niyan. Okay? Kung kailan may magte-therapy na, okay? Kaya saka naiisipan kumuha ng mga health card na insurance. Okay? Kaya kailangan mas maganda, mas bata, mas healthy, okay? Mas malaki yung investment na makukuha mo diyan. Okay? And then para handa ka pag nagkaroon ka ng sakit in the future. Okay? Final test of a good healthcare, it must have all the four cornerstone. Siyempre, kung kukuha ka ng health card, okay? Siyempre, magkasakit ka in present, magagamit mo. And then,
beyond 60, magagamit pa rin yung healthcare na yon. And then, what if may mangyari nga, may life insurance na makukuha yung pamilya, and then, humaba naman ng buhay natin, mayroong savings and investment na mayroon tayong aasahan. Okay? The complete financial plan. What if you die too soon? Yan. Who will take care of your family? Solution natin. Life insurance, instant money. Then what if you live too long? Who will take care of you? Okay? Solution natin, investment and long-term care, and then money working for you. Question, what if I could tell you about a product that provides complete solution to your 3 major financial needs? Okay, yung 3 major financial needs natin, kailangan may healthcare, may investment, and then merong insurance. Okay? As a financial educator ni IMG, recommended po namin si Kaiser Ultimate Health Builder. Bakit? Kasi po si Kaiser is may investment, healthcare, and life insurance. 3-in-1 saving plan po siya. Kasi po dun sa solid financial, build a strong financial foundation na tinatawag, yung binubuo natin, na-cover na yung healthcare, yung protection, and then investment. Okay? Sabi nga ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you're properly protected. Okay? Protection muna bago invest. Okay? Tama po yan. Yan, ito yung basic na financial concept na natutunan natin ngayon. And then, kailangan i-apply natin. Okay? Yan. Anong pwedeng i-offer ni IMG sa inyo? Okay? IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to build their financial foundation, and then IMG membership platform helps a lot of people. Okay? Dito, once na nag-enroll ka, matututo ka, and then makikita mo, mamamanage mo, and then mababago yung mindset mo. Okay? Kasi may mga training kami, may mga workshop kami, may mga module, okay, ina-attendan. Okay? And then, once na alam mo na yung pag-iinvestan mo, okay? Kaya pinag-aaralan mo, kaya mo na mag-invest sa mutual funds, sa stock market, and then makikita mo ano ba yung kailangan ko sa buhay ko and sa pamilya ko. Okay? Kailangan niyo ba ng healthcare? Kailangan mo ng insurance? Okay? Kailangan mo ng investment. Okay? Dito, malalaman mo yung mga sagot sa problema mo about sa financial problem. Okay? Kasi si IMG, total financial solution. Okay? Kasi po, once na nag-join kayo ng IMG, one-stop shop, okay? Ikaw yung nasa taas, okay? Kung nag-member ka, pwede mong i-refer sa kapamilya mo o sa relatives mo na once na gusto niyo kumuha ng healthcare, okay? May Kaiser kang mabibigay. And then kung gusto mong magkaroon sila ng life insurance, merong MB Life and Fidelity. And then kung gusto nila mag-invest sa mutual fund, yan. To remember, yan, may Soldivo, Pilam, Pilequity, Atram, Sun Life. And then kung sa stock market naman, meron kaming sa Abacus, online trading, na si MyTrade. Then kung sa real estate, yan, may mga SMDC, Ayala, yan, na once na kumuha kayo ng bahay, naka-discount na kayo, and then nag-earn pa kayo sa sarili nyo kukuning bahay. Then kung sa mga general insurance, sa non-life, like, di ba, every year nagpapaka-insurance tayo. Yan, naka-discount ka na, and then naka-earn ka pa sa sarili mong bibilihing insurance sa sasakyan mo. And then meron pa tayong mga allied financial service. Yan, yan yung one-stop shop na kung anong kailangan ng mga taong pwede mong i-refer sa kanila. Okay? Once na nag-join ka ng IMG. And then, kasi dito nababypass natin ang middleman, siyempre ikaw yung may access to the financial companies, enjoy discount from the financial products you buy, and then become your own money manager. Nababypass natin ang middleman. Okay? Makaka-direct tayo sa mga investment mutual fund, insurance healthcare, and then general insurance. Kasi kung sa labas, okay, merong bank and then broker agent dyan, na once na dyan ka nagtanong, syempre, mas na kumuha ka, sila mag-earn do sa binibili mong product. Okay? Kaya mas maganda, mag-join ka ng IMG para makadirect ka dyan, and then maka-discount ka, and then mag-earn ka. Kasi dito habang natututo ka din, and then kumikita ka. Okay? Yan. With education without applications is just entertainment. Okay? Diba? Nalaman natin yung mga concept. Okay? Kailangan may apply natin yan. Kasi kung sinikin mo lang yan sa utak mo, okay, nakita mo na, okay, ito yung gagawin ko, okay, pero sa isip mo lang,
Pero kailangan mag-execute ka. Okay? Para mabago na yung tsaka mabuo mo na yung tinatawag na solid financial foundation. Okay? Magkaroon ka ng peace of mind. Di ba? Take action, secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest, but no matter what your excuse is, one thing is for sure, you are going to get old next year. And then your child will grow up and enter college, and you will need money for his or her education. You will eventually retire and stop making active income. Okay? Yeah, be part of the new industry to help families. And then, ito po yung global campaign for financial literacy. Okay? Kung ikaw yung gusto nang mag-join sa aming community at mag-campaign sa buong mundo, yan, may Pilipino, matapawan natin na mabago yung mindset nila from spender to saver. At tulungan mo kami. Join ka na ng IMG. Yan. And then matulungan mo. Kasi nga, yung mission namin, no family left behind. Siyempre, unahin mo yung, kung sino man yung narito ngayon, unahin mong i-share dun sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Na kasi, mahal mo sila, maturuan natin sila ng tamang pag-iipon, mag-aral sila about financial literacy. Kasi libre lang naman yung tinuturo ni IMG. Ito yung kagandahan nun. Free lang siya. And then, once na mag-execute sila, pasasalamatan kanila na nabubuo na nila yung solid financial foundation. Okay? Kaya kung ikaw yan, join ka na ng IMG. And then, tanong kayo sa mga nag-invite sa inyo dito sa inattend ninyong seminar. Okay? And then, kung kanina, Philippines yung pinakita kong nagka-campaign, yan, ito naman po yung global. Marhaba, PIMG, Nusaida, Talabin, Mustaqbal, Maling, Aman. IMG Living Aday, Konting Sayal, Gagating, Tuhoy, Tiyukudatao. IMG de Hayale Renese, Kerchifres Terioros. IMG, creemos que no hay límite para lo que podemos lograr. Korilo untuk jahagi bujak teman andra, modurun wihan kusyara bumi denda. In IMG, Diminit, Bring Lodi, Aeron. Di IMG, anak no mamining, si En Givun, lima si anak no yukolen lahaseg. Women Renwe, Cheryl Kaulyo, Pujan Tentre, Puben, Hai Tentre, Tuyuben. Crediamo che l'educazione finanziaria non sia solo per i ricchi, ma è per tutti. Kami percaya bahwa pendidikan keuangan tidak hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua orang. IMG huwa zero in kaden wabina mustaqbalika. Pagka-campaign. Yan. Kung sino pong nag-invite sa inyo, yan, padadala kayo ng checklist. And then alam ko may mga priority kayo, and then may mga question kayo. Yan, check nyo lang yan sa padadalang link sa inyo ng mga nag-invite sa inyo. Yan, kung gusto nyo magkaroon ng copy, nandun Secret to Saving and Building a Future, ito yan. And then, mag-attend ng workshop right away. And then, about healthcare, yan, matutunan natin mutual fund, life insurance, and then yan. Kung gusto nyo mag-avail of the business benefits of IMG, yan. Tanong nyo sa mga nag-invite sa inyo, and then, i-assist kayo niyan. Okay? Pa-picture po, pwede nyo i-screenshot, yan. Para makapili na kayo ng gusto nyong malaman pa about dito sa IMG. Okay? Okay, siyempre may action tayo yan. Set up appointment, financial check-up and book study. Okay? Become lifetime member po, 5,500. And then, build a solid financial foundation. Okay? And then, para mapabilis mo yung pagbuo ng solid financial foundation mo, yan, gawin mo yung IMG business para magkaroon ka ng cash flow. Yan, and then, meron tayong, once na ginagawa yung business, meron tayong renewal na 1,500 every year. Okay? If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Okay, sabi ni Bill Gates. Then, thank you, and to God be the glory. Yan. Then, maraming salamat po sa mga nag-attend. Then, by the way, ako po ulit, si Henry Lumbres. Then, maraming salamat po.